Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipinalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, "Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya." At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, "Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Nung ako po ay nagkolehiyo, naranasan ko po na maging working student. Saan ako nagtrabaho? Walang iba kundi sa kumpanya na pinagtrabahuhan ng aking ama. Nung mga panahong iyon, si tatay ay nag-retire na. Kare-retire pa lamang niya pagkatapos ng mahabang panahon na siya ay naglingkod doon sa kumpanyang iyon. At doon nga, nakilala ko yung mga dati niyang mga kasamahan, mga kaopisina niya, mga katrabaho ng maraming taon. At doon ako namangha na sorpresa dahil nakita ko at napagtanto ko yung uri ng manggagawa, na isang manggagawa ang aking tatay. Dahil din sa mga kwento ng mga minsang naging katrabaho niya, napag-alaman ko na si tatay pala ay minsan nagtitipid daw.
Dahil ang kanyang sinasabi daw ay may malaking gastusin sa bahay. Si tatay, napakasipag, matapat sa kanyang opisina. Si tatay ay maagang dumarating, isa sa mga nauunang dumarating sa kanilang opisina, at minsan siya pa yung huling pauwi ng bahay. Sa mga tuwid, nakita ko ang pagiging ama niya sa mga sandali na hindi namin siya nakikita o walang nakakakita sa kanya, sa kanyang mga mahal sa buhay. Napakabait ni tatay, sabi kong ganoon. At minsan ikinuwento ko na rin sa bahay iyon. Yung aking natuklasan doon sa kanyang minsang pinaglingkuran ng mahabang panahon. At ito yung aking naaalala kapag itong ebanghelyong ito ang aking binabasa. Na sinasabi po dito na kung kayo mga masamang ama, kaya nyo magbigay ng magagandang bagay para sa inyong mga anak, ang Diyos pa kaya ang hindi magbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Ang sabi nga dito, humingi ka at ikay bibigyan, maghanap ka, makasusumpong ka, kumatok ka at ang pinto ay bubuksan para sa iyo. Tayo ay may mga karanasan ng mga mabubuting tao sa buhay natin. Inaalala natin yung mga tao na nakatulong sa atin. Inaalala po natin ngayon yung mga tao na nagsakripisyo para sa atin. Mga tao na palagay natin hindi na natin kayang gantihan o ibalik yung mabubuting ginawa nila sa ating pamilya o maaring sa ating sarili. Inaalala natin yung mga tao na nagkasakit dahil sa atin. Mga tao na nagtiis ng kalungkutan, napahiwalay sa atin para lang siguruhin ang kapakanan natin. Wala tayo magagawa kung hindi mamangha, humanga sa kanila at lubos na magpasalamat sa kanila. Ano po sinasabi ng Ebanghelyo? Ano sinasabi ng Diyos sa atin? Kung tayo ay ganun na lamang ang paghanga natin, ganun na lamang ang pagkamangha natin sa kabutihan ng mga taong ito, nais ng Panginoon na ating mapagtanto na higit pa ron ang kabutihan na mayroon ang Diyos sa atin. Kung ganun na lamang yung paghanga natin sa kanila, kung ganun na lamang ang pagpapasalamat natin sa kanila, naisabihin ng Ebanghelyo, aba, talagang mas dapat nating hangaan at magpasalamat, mas dapat tayong mamangha dun sa kabutihan na mayroon ang Diyos sa atin. Nang pinagmulan ng lahat ng kabutihan sa mundo, ay doon nagmumula sa Diyos. Totoo nga naman, hindi tayo magkukulang dahil ang Diyos ay isang mabuting Ama sa atin. Hindi tayo mawawalan dahil gano'n na lamang ang isang mabuting Ama mayroon tayo sa langit. Sinasabi lamang at pinapaalalahanan ng po sa atin ng Diyos, hindi natin kailangang kumapit sa patalim kapag tayo ay nagigipit. No? Hindi natin kailangang magresulta sa paggawa ng masama dahil sa ating kahirapan. Hindi natin kailangang pumili ng mga bagay na nakabibigat sa ating konsensya dahil sa ating matinding pangangailangan. Dahil sinisiguro ng Diyos sa atin, tayo'y magkakaroon, tayo'y makakahanap at magbubukas ang mga oportunidad para sa atin. Ang isa sa pinakamasakit sa isang ama na maramdaman ay yung bang ganun na lamang ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa mga anak.
Yung bang ganun na lamang na ibinibigay niya ang lahat-lahat para sa kanyang mga anak, nalilimutan na niya ang kanyang sarili, pero yung anak, gumagawa pa ng masama, hindi nabibigyan ng pahalaga yung kanyang ginagawa. Yun ang pinakamasakit na pwedeng maramdaman ng isang ama. Na halos ibuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas, na kanyang ibigay, harapin ang lahat ng peligro sa buhay para sa kanyang mga anak. Pero yung mga anak, gumawa pa ng mga bagay na makasisira sa kanyang buhay. Yung mga anak, bibiguin pa yung kanyang mga magulang. Ang Diyos, buhos na niya ang lahat para sa atin. At ang makakasakit sa Diyos, sa pagkatapos na ibigay niya ang lahat, sa kabila ng pagkakaloob ng lahat-lahat ng Diyos sa atin, gumagawa pa rin tayo ng masama. Sinasaktan pa rin natin ang ating sarili, linalamangan pa rin natin ang ating kapwa. Let us honor God as our loving Father. Atin pong kilanlin at pasalamatan ang ating Diyos na isang mabuting Ama sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, sa pamamagitan ng patuloy na pagpapasalamat sa Kanya at pagtanaw ng utang na loob.